Quantitative research, also known as empirical research, is a type of inquiry where relations are established through the collection of numerical data which are analyzed to derived generalization. Ibig sabihin, itong quantitative research ay isang uri ng pag-aaral na ang tinutumbok o ang pangunahing inaalam ay mga numero katulad ng mga porsyento, aktual na bilang ng mga bagay o mga tao at iba pang may kinalaman sa numero upang alamin kung meron nga bang relasyon o ugnayan ang mga mahahalagang variables o bagay sa inyong research. Sa ganung paraan ay magkakaroon ng isang factual na konklusyon patungkol sa relationship o relasyon ng dalawang mga mahalagang variables na yon na meron sa inyong research. Halimbawa, ang quantitative research mo ay patungkol sa pag-alam kung talaga nga bang epektibo ang pagpapabakuna para mapigilan ang pagkalat ng virus ngayong pandemya. Para ito ay malaman, hindi mo lang aalamin sa quantitative research mo yung bilang ng mga namamatay, bilang ng mga nahahawa, bilang ng mga nagpapabakuna. Aalamin mo rin kung ilan dun sa nabakunahan ang nahahawa pa rin, ilan dun sa mga nabakunahan ang pag nahawa ay nagiging kritikal at kalaunay namamatay. Sa ganung paraan, may ipapakita natin kung mas marami pa rin sa nabakunahan ang nahahawa at kung mas marami pa rin sa mga nabakunahan ang namamatay kahit bakunado na, masasabi natin na hindi epektibo ang bakuna. Pero, kung dun sa quantitative research natin, ay nakita natin ayon sa mga bilang na kapag nababakunahan, mas konti ang nahahawa. Kapag nababakunahan, mas konti ang namamatay kumpara sa hindi nababakunahan. Sa ganung paraan, magkakaroon tayo ng factual na konklusyon na epektibo nga ang bakuna. Gamit ngayon ang mga numero o mga numerical data na iyong nakalap sa quantitative research na isinagawa mo, ay ma-establish natin ang relationship sa pagitan ng pagpapabakuna at sa pagpigil ng pagkalat ng virus. Hindi lang tayo basta babase sa kung ano ang laging panghihikayat na pinapatalastas sa TV o kung ano yung isinasagawa na mas nakararami o ang sinasabi ng pamahalaan o ng gobyerno. Dito ay mayroon tayong mga numero na pinagbabasihan sa pagiging epektibo ng pagpapabakuna laban sa virus. Characteristics of quantitative research. Objective. Ibig sabihin, ang quantitative research ay hindi nakabase sa opinyon o palagay o pananaw ng mga tao o grupo ng tao. Halimbawa, hindi basta nakabase ito sa kung ano sa tingin ng mas marami ang tama o ang maganda, o hindi basta nakabase sa kung ano ang sinasabi ng mga eksperto, dahil ang mga eksperto man ay maaaring magkamali sa kanilang mga opinyon. So kinakailangan, kung ito ay itinuturing na objective o bagay na may tamang basihan, kahit eksperto, kahit nakararami, para mapatunayan na tama ang kanilang sinasabi, kinakailangan ay mayroong mga pinagbabasihang statistika o aktual na bilang ng mga mahalagang bagay para masabi natin na ang kanilang sinasabi, kahit expert man o majority, ay tama nga. Quantitative research has clearly defined research questions. Ibig sabihin, ang lahat ng mga katanungan na may kinalaman sa pananaliksik o research ay dapat malinaw at specific at hindi nakakalito. Halimbawa, kapag ang mga researchers ay magkakandak ng survey, yung mga tanong nila sa kanilang questionnaire kinakailangan malinaw ang pagkakalahad at hindi magdulot ng lito o pagkalito sa mga sasagot o mga participants. Halimbawa kasi,
Kung ang pagpipilian ay yes or no, dapat kung yes talaga ang isasagot ng participant ay maisagot niya yung yes ayon sa kung ano ang ibig sabihin ng tanong na sinasagutan niya. Hindi yung kalaunan, nagkamali siya ng pagkaintindi, dapat pala no, yes na yung nasagutan niya. So ito ay nakasalalay sa kakayanan ng mga researchers na gumawa ng isang maliwanag, specific na tanong na mag-aalis sa anumang posibilidad ng pagkalito sa mga participants o sasagot sa kanilang mga katanungan. Quantitative research is primarily focused on numerical data. Atin na nabanggit na ang quantitative research ay nakatuon lamang ang pansin sa mga bilang kagaya ng porsyento, dami o aktwal na bilang ng mga bagay-bagay. Ito rin ay nakatuon sa paggamit ng iba-ibang klase ng mga formula para i-assess ang iba't ibang mga aspeto ng research. So ang mga formulang ito ay mga statistical formula na makatutulong upang mas ma-validate ang mga impormasyon, mga data at makagawa ng isang factual at accurate na konklusyon sa sinasagawang research. Ang mga numerong ito o mga figures na ito ay maaaring ipresenta gamit ang iba-ibang klase ng graphs kagaya ng bar graph, linear graph, pie graph, maaari ding mga tables and charts. Quantitative research requires a large sample size. Ibig sabihin, mas maraming kasali na participants o sasagot sa survey na isinasagawa, mas nagiging katanggap-tanggap ang generalization or konklusyon sa dulo ng research. Quantitative research is replicable. Ibig sabihin, ang mga reliable na quantitative research ay maaring ulit-ulitin gamit ang same sets of questions, same procedure, at i-apply sa panibagong mga participants sa mga panibagong lugar kung saan ikakandak ng survey, sapagkat ito nga ay standardized at hindi na kinakailangan pang baguhin ang anyo o struktura sapagkat numero lamang ang tanging hinihingi nito at hinahanap. And lastly, quantitative research can be used to predict future outcomes. Ibig sabihin, ang isang reliable na quantitative research ay pwedeng gamitin ng mga future researchers kung sila ay magsasagawa ng katulad na research dun sa isang tapos na o nagawa ng quantitative research. Maaari nilang gamitin yon para hulaan din na posible bang iisa lamang ang maging resulta ng gagawin nilang research katulad nung naunang quantitative research na kanilang ginagamit. Posible kung yung mga participants ay isang sitwasyon. Doon ay maaaring makakuha sila ng kaparehas na bilang. Kaya natin nasasabi na mas magagamit ito para ma-predict ang mga future outcomes ng mga iba pang mga uri ng research na may kaparehas na topic at tema.